Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pambayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection. Noong isang araw ay tinapik natin sa ating mga anak, paano sila disiplinahin. Ito'y para sa mga magulang naman. Kung paano tayo igalang, sundin ng mga anak, at paano natin iintindihin ang ating mga anak. Sabi sa Colossus chapter 3 verse 21, mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila panginahan ng loob. So yun po, malinaw po, kasi nangyayari talaga yan sa ating mga anak. Na kung minsan, actually tayo pa nagiging bully. Halimbawa po, sa isang pamilya, matalino si ate, nakakakuha ng mga award, very smart, at pinupuri. Pero si bunso, hindi nakakakuha ng mga awards, average lang. Sinasabihin mo pa na, gumaya ka sa ate mo. Ang tali-talino, daming award. Ikaw wala. Di ba? Lagi ka pang absent. So, yun ang sinasabi dito sa Bible na yung bata, ambis na magsumikap pa dahil nakikita niya yung kanyang kapatid na magaling, lalong mawawalan ng pag-asa. Dahil nga ikaw na mismo, kinukumpara mo na yung mga anak mo sa panganay at sa bunso. Dahil doon, yung bata madi-discourage po. Madi-discourage sila dahil ikaw na mismo ang nambubuli sa kanya. Ako naman, awa po ng Diyos, yung mga anak ko ay napalaki ko naman ng may disiplina, but maayos naman sila. Bagamat paminsan-minsan, siyempre nagpapasaway sila, pero hindi natin purpose o hindi po natin goal na kung ang mga bata ay magkasala o magkamali o maging mapasaway sa'yo, merong ginawang hindi maganda sa'yo, hindi po natin goal dito ang gantihan sila. Di ba? Ang goal po natin, i-correct po natin sila. Kung sila ay nagkakamali, kausapin mo ng may diplomasya. Di ba? Ang problema po kasi sa iba, di ba? Pag nagkamali yung anak, sinisigaw-sigawan, sinasabihin ng mga kung ano-anong hindi maganda, minumura, marami pong ganyan. Kaya tuloy yung anak, imbis na makorek, lalo pong nagkakamali. Dahil iniisip niya, hindi mo na rin sila mahal, So, imposible po na yung mga bata hindi makorek, lalo na kung dinadaan mo sa mabuting usapan. Alam naman po natin, yung mga bata, makukulit. Makukulit sila pagdating sa mga bagay na gusto nila. Pero siyempre, huwag nating pababayaan na kung nagkakamali na sila, ay parang tinotolerate pa natin sila, di ba? O minsan naman, pag yung bata nagkamali, madalas ang ginagawa ng mga ibang magulang, ay sa public pa lang. Pinapagalitan na, minumura na kung ano-ano nang sinasabi, lalo pong mapapahiya yung bata. At lalong tatanim ng sama ng loob. Dapat pagka ganun po, huwag mong sigaw-sigawan o huwag mong sermonan sa harap ng maraming tao. Lalo pa, nandyan yung mga kaklase niya, mga kaibigan niya, mapapahiya po ang bata. So, pauwiin mo muna pagdating sa bahay, tsaka mo kausapin ng masinsinan. Sabihin mo, mali yung ginawa mo, hindi mo dapat siyang ginawa, dapat ganito ang gagawin mo. Kung mga ginaguide po natin sila, kasi alam naman natin, yung mga bata, minsan inahanap pa nila kung ano yung kanilang sarili, kung papaano sila gumalaw sa mundo. Kaya nandiyan po tayo bilang mga magulang. Bilang mga magulang ay kailangan po nating disiplinahin at maging modelo tayo sa ating mga anak na tatayo tayo sa ating sariling paa. Nakikita nila sa atin yung responsibilidad, di ba? Kaya minsan pagka dumating yung panahon ay nasa tamang edad na sila, iniisip nila, gusto ko pag ang mapangasawa ko katulad ni daddy.
o katulad ni mama kasi nga nakikita ko na maayos naman sila. Di ba? Mas maganda po yan kaysa naman sa ayoko maging katulad ni daddy, ayoko maging katulad ni mami dahil nakikita ko hindi naman maganda. Lagi din naman silang nag-aaway. Kaya yun po, no? At pinaka-importante po, yung purihin sila pag may mga ginagawa silang maganda. Diba? Lalo na kung nakakakuha ng award sa school, nakakagawa ng mabuti, nakakatulong, nakikita mo sa kanyang mga kaklase, ay dapat mong purihin sila para lalo pang mahinganyo, no? Na gumawa po ng mabuti. Kaya talagang dapat, no? Tayo po ay mga magulang ay may karapatan po tayo na yung mga anak natin kailangan po ay nakikita tayo na isang modelo. So alam naman po natin na mahirap po talaga no, sa ating mga magulang magpalaki ng bata dahil dumadaan yan sa mga maraming bagay, lalo na pag yung anak mo ay nai-influencean na ng mga barkadang hindi maayos ang ugali, palaaway, masama. So, i-monitor nyo po. Hindi yung parang wala ka lang pakialam, hindi mo alam kung nasan yung anak mo, hindi mo kinikilala kung sino yung mga nagiging kaibigan nila. Importante po yun. Kaya ngayon po, yan po ang ating nilagay sa ating puso at isipan. Tayo mga magulang ay nag-encourage ng mga anak, kino-correct po natin sila, hindi po natin sila binubuli para hindi sila pinanghinaan ng loob. Kumbaga tayo nasasandalan nila, sa atin tayo, sa atin sila kumakapit. At siyempre, huwag pong kalimutan, siyempre, yung spiritual na gawain. Kailangan lagi po nandyan. Ikaw na mismo, no, mga magulang, niyayain magsimba yung mga anak. Every time na kakain kayo, magpasalamat kayo, magdasal at kung ano-ano pa mga spiritual activity. Dahil yan po ang pinaka-guide natin para hindi maligaw yung mga bata. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, magulo, mga anak, problema sa financial, at problema rin sa kalusugan. Sabihin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin doon. I-bless niyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog. Lalo na po yung may mga karamdaman. Especially po ang aming Tita Mila. Loobin niyo po, Lord, na makarecover na kagad, bumalik na kanyang kalakasan, at gabayin niyo po lagi, lalo na po kanyang asawa si Tito Rolly, na laging kasama niya sa pang-araw-araw na buhay, na pag-aaruga, pag-aalaga-alagaan niyo rin po siya, Lord, para lalong lumakas at mabantayan na mabuti at maasikaso ang aming Tita Mila. At lahat po na may karamdaman ngayon, ipuin niyo po ng yung mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. Ganon din po sa pamilyang nagkakagulo, nagkasira-sira, dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa pag-away-away. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad sa isa, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinuproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito ay niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.